Aries, eto na yung reading mo para sa month ng May. May forecast. Pero kahit kailan dumaan sa'yo itong reading ko, kahit na anong petsa pa yan, timeless naman po lahat ng readings natin. Main female, expectation, thief, oh. Oh. Bad health. So be careful about health. Lagi kong sinasabi about health. May nararamdaman wala, maganda yung lagi nagpapacheck, no? At least every year man lang. Kung hindi kaya, twice a year. Main female, pwedeng ikaw yan. Pwedeng energy mo yan. Pero pwede ring energy ng significant person mo ito. Regardless of kung anong gender yung nakikita nyo dito, ha? Kahit na ano ng gender yan. Expectation. Something na ina-expect mo, Aries, ina-anticipate mo dumating. Pero para kasing waiting period kasi yung expectation na yan, kung ano man yung iniintay mo na yan. Para kasing merong something ako na-feel dito sa thief na magnanakaw nung moment mo, alam mo yun? Kasi ang thief, pwedeng literal na thief talaga yung tinutukoy dito. So, mag-ingat ka rin. Baka madukutan ka, manakawan ka, mawalan ka, malaglagan ka. Pero kasi, malawak ang meaning netong thief na to. Pwedeng it could be anything na maaaring nag-i-steal sa'yo. Halimbawa, nagnanakaw ng good vibes mo, nagnanakaw ng nakakapagpa-drain ng energy mo, nakakasira ng araw mo, alam mo yun? Yan. Yun yung indication ng thief eh. Pero maliwanag to expectation na to na mukhang meron kang something na hihintayin talaga. Like maghihintay ka pa. Paghihintayin ka or maghihintay ka pa. Hindi ko nga lang masabi kung waiting in vain ka ba dyan. Pwede rin namang hindi. Bad health, pwede rin naman siya, aside from yun, pwedeng mga minor or major health concerns. Pwede rin yan yung mga situation wherein parang toxic or unhealthy. Okay? Halimbawa, a bad health or in bad shape, sabihin na natin. Sabihin na natin na yung negosyo mo pwedeng maging in bad shape. Yung friendship ninyo maging in bad shape, yung relationship ninyo maging in bad shape kasi parang may umaaligid dito na mga agaw or magnanakaw, si thief. Ano man yan, yung sinasabi ko kanina. Pwedeng masulot sa iyan, pwedeng maagaw, alam mo yun. Pwedeng mawala sa'yo yun. Yun yung mga possibilities ng thief eh. Hindi naman, pwede kasing talagang literal na magnanakaw, pero pwedeng may something na mawala kasi sa'yo. Ninakaw man yun or hindi. Alam mo yun. Maagaw, alam mo yun, pwede rin. Gray, endings are inevitable. So, expect mo rin ang endings, sabi dyan. By the way, pwedeng magkaroon ng ending dito. Villain, you can always rewrite the story. Ito na nga yung sinasabi ko eh. Pwedeng may tao or mga tao na pwedeng sila yung mag-steal sa'yo ng something eh.
Halimbawa, agawin nila yung opportunity sa'yo, sulutin yung idea mo, agawin yung peace of mind mo, agawin yung katahimikan mo, no? Alam mo yun, yung mga tao na maaaring sila yung nagre-rain on your parade, no? Sumisira ng araw mo. Maaaring may mga ganyang energy. Pero sabi dito, ano man ang paninirang gawin nila sa'yo, you can always rewrite the story. Kasi pwedeng palabasin nila ikaw yung villain dito eh. Alam mo yun? Palabasin nila ikaw yung masama, palabasin nila ikaw yung mali or may kasalanan. Alam mo yun? Pwede mo namang pwede mo pa namang baguhin yung narrative ng istorya mo. Pwede mong i-rewrite. Ibig sabihin, pwede ka pa rin makapag-start over. Okay? Makapagsimula uli. Ano man ang gawin nila sa'yo. Importante yung truth naman eh. Masiraan ka man nila dyan, alam mo yun, lilitaw at lilitaw pa rin naman yung truth sa huli. And lahat naman ng tao na gumagawa ng masama sa kapwa nila, imposibleng makatakas yun. Makatakas sila dito sa mundong ibabaw, well, sa kabilang buhay, may naghihintay pa rin sa kanilang punishment doon, judgment day. Lahat tayo. Actually, lahat tayo. So, may mga endings dito. Yung iba, pwedeng ending yan ng something na ginagawa ninyo, like completion. Meron din namang maaaring ending ng ginagawa mong project, trabaho, or maybe ending ng something na pinagdadaanan mo, or maybe ending ng isang friendship or connection. No? Pwedeng iba naman, ending ng contract, etc. Kung ano man yung ending na yan. Self. If beating yourself up worked, you'd be thin, rich, and happy. You'll try loving yourself instead. Self-love, alam mo yun. Prioritizing yourself, self-care. Huwag kang masyadong maging critical sa sarili mo. Okay? Huwag kang masyadong maging harsh sa sarili mo. Reassess. You have the right to change your mind. So, may mga bagay dito na kung talagang ayaw mo na, may karapatan ka. May karapatan ka magbagong isip, may karapatan kang umatras. Alam mo yun. Kung ano man yan. Kasi parang nakikita ko rito may pagbabago ng may pagbabago ng isip. Kung feel mo talaga na nung una gusto mo pero ngayon nagbabago na yung isip mo, well, gawin mo yung tama. You have the right kung talagang ayaw mo or hindi mo na itutuloy, no? Kung ano yung makakabuti para sa sarili mo, yun yung gawin mo. Or makakabuti doon sa situation. Kung meron ka mang mga ibang bagay na kailangan i-consider din. So, merong mga numbers dito. Number 2, 28, 24, 31, 37, 38. Yan. Kung mahilig kayo sa mga numbers. And by the way, please don't forget to subscribe or follow sa aking channel or page. Thank you sa pagsuporta, palaging panonood, hindi pag-i-skip ng ads bago man po kayo dito or matagal na. Sa palaging pagla-like, heart, comment, pag-share. Kung gusto niyo maka-avail ng exclusive perks sa akin, mag-avail po kayo ng subscription sa aking one and only official Purple Teen FB page. Meta verified, may check sa dulo. Okay, maraming scammers gumagaya sa page ko. Kapag hindi meta verified, walang check sa dulo, hindi ako yon. Huwag niyong pansinin yung mga mag-a-add friends sa inyo or magme-message sa inyo kasi hindi ako yon. Okay?
Dalawa lang yung official FB page ko. Teen Arcana, Purple Teen, parehong meta verified, parehong may check. Pag walang check, hindi ako. Ha? Maraming gumagaya sa mga page ko. Ay, ang ganda. Nakakakita ako ng mga magagandang bagay na paparating sa'yo. O, mukhang meron kang something na maganda marireceive. O, especially sa pera or opportunity, kung nag-aabang ka ng opportunity, kung nag-aabang ka ng pera na hiniram sa'yo or na-expect mo na dapat babalik, andyan na yung mga returns. Hmm. For some of you, hindi nyo ine-expect na maaaring may new person na darating sa inyo or new opportunity. In love man yan, in pera, in career, nakakakita talaga ako ng may paparating dito. Okay, by the way, merong temperance, which is Sagittarius energy, meron ding magician, pwedeng Gemini yan. Pero kahit naman anong zodiac sign yan. Okay? Ang ganda nito, parang nafe-feel ko rito kung magkakagusto sa'yo ito, interesado siya, magugustuhan mo rin siya. Parang mutual eh. At kung makakatuluyan mo to, magiging karelasyon mo, magdi-develop yung connection ninyo. This is equal yung ano ninyo, yung give and take dito sa relationship na to. Okay? Meron ditong maaaring pagre-return ng favor, utang na loob. Sabi ko nga, parang may magbabayad ng utang na loob or magbabayad ng, ewan ko, ano man yung magbabayad, whether ikaw ba yung nag-e-expect ng babayaran ka, or kung makakabayad ka na ba. Nakakakita ako ng new chapter, new beginning with the full card, new adventures, new chapters, or new opportunities, contracts. Pwede rin this is something about growth, no? Meron ditong pag-explore, nandyan yung mga new possibilities for you, nandyan yung pag-take a chance in general, no? Kasi nga hindi lang about money, career, opportunity, pati love eh. Kaya nakikita ko mukhang mag-take ka ng chance dito. And nakikita ko stability with the Queen of Pentacles. So, in money, walang problema. Sa tingin ko, wala namang problema. Sa negosyo, wala ring problema. Nakikita ko nga, maaaring maging successful ka. Maganda rin naman yung sales. No? Babalik yung pinuhunan mo. May mga rewards dito. Hindi hirap, hindi kapos. Ang nafe-feel ko kasi dito is yung iba, from single to magkakaroon ng ka-connect or ka-relationship. Kaya nga siguro sabi ko hindi nyo ine-expect. Kasi pwedeng may ending nga ako nakita kanina. Pero parang may new beginnings para sa iyo eh. Okay, you have the right to change your mind. Lumitaw yan kanina. So may pagbabago sabi ko ng isip. And lumitaw yung magician. Could be something na related dun sa gusto mong gawin dapat, pero parang biglang magbabago yung isip mo tungkol dito sa bagay na to. So, pwedeng hindi mo natuloy, ituloy, hindi mo na gagawin. Kasi nga, you have the right to change your mind kung nagbago isip mo. Ayan, no, nagbago yan eh, Magician Reverse ni Transform. Be careful of a manipulative person sa paligid mo kung meron man. Pero about love, wala. Hindi yun, hindi, more on hindi sa love yung napipil ko na manipulative person na yun. Kasi mukhang good person ito, ayan o. Mukhang pure naman, maganda yung intention niya, alam mo yun. Meron siyang, feelings for you. Temperance is partnership, contract eh, ayun no. So, nakakakita ako dito. O, kung may mga nagkasakit,
Hindi feeling okay, nagkasakit man hindi, basta hindi out of the blue ka, hindi maganda yung mood mo, hindi okay pakiramdam mo. Nakikita ko yung pag-i-improve doon sa situation or ano, sa pakiramdam or sa health or sa connection. Kasi ang temperance is magjo-join together uli, magkakabalikan or magkakaayos. No? Kung sino man yung mga hindi naging okay lately ang pakikitungo nyo sa isa't isa. So, manunumbalik yung kaayusan, yung peace, mariregenerate, no? Yung dapat ma-regenerate dito, ma-renew. Renewal kasi yan eh. Ayan, no? Meron nga babalik dito. Kaya nga sabi ko, mababalanse, babalik yan, especially sa financial and also sa health and sa ibang bagay na rin. Okay? So, overall, maganda. Wala naman ako nakikita dito except procrastination or kung nagbago man yung isip mo. Pero sabi nga doon, you have the right to change your mind. And except doon sa person na manipulative na nakikita ko. Okay? Kuha tayo ng closing message. Okay, mga numbers ulitin ko. 2, 28, 24, 31, 37, 38. Meron ding number 6, number 14, number 0, number 1. Tsaka 9. Oh, dami na yan ha. Yung mga nakita ko sa cards, yun din yung ibibigay ko sa inyo. Anong pinaka-closing message mo? Romance. O diba, sabi ko nga, may something about love life, new person, new connection, or friendship, romance. Romantic love is an important aspect of any relationship as it fires up the love you share. Romance doesn't have to be shown through gifts. It can be shown through loving actions and making someone feel cherished. If you are in a long-term relationship daw, make the time to bring more romance into your life. This is a reminder na i-renew ninyo yung marriage nyo, connection nyo, partnership nyo, yung romance sa buhay ninyo. No, do something na nag-show na mahal mo itong tao na to. Hindi kailangan maging expensive, hindi kailangan material, ano mo yun. Ayan no. I-show mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. No, by loving actions and making them feel loved, cherished, or special. Affirmation, I bring romance into my life. Oh. Kaya yung mga single na mina-manifest ninyo, ito yun, yung affirmation nyo, I bring romance into my life. Maaari nga talagang meron pa parating, di ba nakita ko kanina. Okay? Godspeed, babush.